Subscribe now. Yawn! Iyan, oh. Hello, Oh, everybody! daming bumili nito sa Toronto, nung pumunta tayo, di ba? Let's claim it. Hindi ba na-sold out, Mark? Hindi. Na-sold out ng konti nung pumunta tayo, di ba? Ang dami. Okay, Ayan, baka nagtataka yung iba. Nire-record po namin tong episode na to. Hindi pa talaga kami nagkikita-kita. But by the time we air it, Oo. nag-meet na kami. Oo. At nakapagbenta na kami ng merch. At kiniklaim lang namin na masosold out Oo. yung aming dadal. Katulong nyo. Natulong nyo. Ayan. 500 t-shirt lang yan, mga Dre, ha? Sana maubos natin, no? Ay, 60 lang 500 to. kala mo? 60. Limited edition, 60 lang ang t-shirt natin. Okay? Yan! Okay. Welcome, guys. It's episode 35. Nako, sino? Mark, ikaw mag-intro. Iyon. Ang interview natin ngayon at guest natin ngayon, kumbaga nung mini-message ko siya, hindi kami nung schedule. Kaya maganda at nakuha natin yung interviewin natin ngayon. Pag-uusapan natin yung kung paano naging smooth sailing yung nila dito sa Canada. Yan. Magandang story. Oo, smooth sailing na alam ko, nakabili sila ng bahay in quite a short period of time din. Kaya sige nga, alamin natin ang naging strategy ng, eto, nakikita nyo naman sa gilid, Vamos Canada! Hello! Hi! Oo. Hello. Thank you for the invitation. Yan. Finally, na-meet ko na ang Spot Pinoy. Si Kuya Mark na April pa niya ako kinausap. April. Ay, talagang Tagal na. June na ngayon, di ba? Hindi magkatugma yung mga schedule. Busy siya. Oo nga, no? Yun. Talagang sabi ko, kailangan natin ma-interview si Vamos. Yun. Buti nga nagpakita na si Vamos, no? Oo. Sino kaya to? Ba't ayaw niya magpakita? Tsaka, baka lang yung mga ibang guests umaasa na malalaman na nila ang identity. We're just keeping it at Vamos Canada, Vamos only. Because I think, they prefer not to share their real names sa kanilang viewers. So, Vamos lang po ang ating itatawag sa kanila. Okay! Iyon. So, tama ba yung sabi ni Mark, Vamos, na smooth sailing ang naging parang journey ninyo so far dito sa Canada? Because, tama, no? International student. Tapos, nakakuha agad ng magandang work si husband. And then, na-PR kayo, like, wala pang, I think, just a year after. And then, nakabili na agad kayo ng bahay. Wow! Yeah. Yaya ng Diyos. Talagang, siguro, ikukwento ko paano kami napaisip na mag-Canada. May twin brother si husband sa Manitoba. And then, magkamukha sila, kaya wag mako-confuse yung mga nasa Manitoba. May wife din siya doon. Yun. So, 2017, lumipad siya pa Manitoba, Winnipeg City. And then, sabi na sa amin na sumunod kayo sa akin, ganun, pumunta rin kayo ng Canada. And then, nung time na yon, siguro ang pinakauna talaga na idea bakit kami nag-open na mag-abroad. Nag-start yun nung kasal namin, medyo backtrack tayo, sorry. Nung kasal namin, in-invite namin yung uncle ng husband ko from Australia. Tapos tinanong niya kami kung gusto namin mag-abroad. That time, syempre bagong kasal, tsaka okay naman kami sa mga career. Si husband, okay din naman. Ako, nagtatrabaho din, so okay naman. Wala sa isip namin na mag-abroad kasi yung expenses para lang sufficient naman, tsaka okay naman, may napupundar din na properties, ganon, pero loan. So yun, may una kaming bahay, then naka-housing loan siya, tsaka yung sasakyan, kasi Metro Manila po kami, yun, it's a must na sa sobrang terrible ng traffic, talagang mas gusto mo na may sasakyan ka. And then sabi namin, okay naman kami sa Pilipinas, so wala kaming na mag-Australia. Then after ilang years, nag-grow na yung family, may mga kids na. Doon medyo parang nakakaramdam kami ng parang pagod sa lifestyle sa Manila.
Yun. Yung work kasi ni husband, nasa industry na siya. And then, nako-compare niya kasi yung nakatry siya na magkaroon ng multinational employer or yung sa abroad na work from home ulit. Work from home din siya dito. And nako-compare niya yung salary. Mas malayo talaga sa mga local dito na employers. Ayun. Tapos, then, nagtuloy-tuloy siya kasi mas nainganyo siya na mag-apply sa mga abroad. Kaya lang, ang problema naman nun, since na-hire siya as outsource, hindi ganun ka, ano yung security. Kasi nga, parang outsource ka, hindi ka yung regular employee. Mhm. Yung mga napupuntahan niyang work, either nagsasara, kasi nga, startup pa lang. So, nawawalan ulit siya ng work, then hanap na naman. Nakakahanap naman siya din agad-agad. Kaso, naghahanap kami ng parang, yung talagang employee ka, meron kang benefits, may medical, may mga stocks, etc. Yung talagang regular benefits ng isang employee. So, pag outsource kasi, wala no. Talagang sweldo lang. And ang good thing lang ay, yun, medyo ahead siya or mas higher yung income compare sa mga local companies. Mhm. And then, ayun, pause. So, ayun, parang napagod kami sa buhay sa Manila na traffic, tapos yung income hindi sufficient, tsaka naglalaan din kami ng budget para sa education ng mga bata since competitive kasi yung education yung sa job, 'di ba, sa Manila, sa Philippines, parang may contribution din yung school, kaya nilalagay or naglalaan kami ng sa magandang education. So, hindi nami-meet or parang napagod kami sa flow ng buhay. Tapos hindi nagiging parang consistent or secured yung trabaho ni husband since siya yung sole breadwinner. Hindi na ako nag-work na dahil stay at home dahil yun nga may mga dependent kids. Ayun. And tapos yun nga nung fast forward nung pupunta na ng Canada si twin brother sa Winnipeg, in-encourage niya kami na mag-Canada din. Then naka 1 year na siya. Sabi namin, sige mag-a-apply na kami kasi parang may duration para makapag-sponsor ka ng relative sa Manitoba noon. So gumawa kami ng expression of interest or application sa PNP ng Manitoba. Pero the sad part, naghintay kami ng 6 months, hindi kami na-draw. Umabot ang 1 year, hindi pa rin kami na-draw. Hanggang sa, parang sabi namin, bakit hindi tayo na-draw? Since noon, hindi pa kami into, parang aralin, kasi nga busy din ang buhay, hatid sundo sa kids. Parang yung biyahe ko noon as paghahatid sa mga bata, 1 hour. So, nakakapagod. Tas, yun, wala kami na yung desire or urge na talagang i-expedite na or aralin yung immigration ng Manitoba. And then, yun nga, umabot ng 1 year. Doon namin nung nabigyan sorry. Naisip nyo na Sige lang. Baka Nung naisip naisip nyo Sinong na nagbigay? student pathway. Tulungan kita. Sino nagbigay ng idea tungkol sa study permit o student pathway? Yun. Actually, may connection kasi kay Manitoba. So, yun nga, hindi kami madodraw. Never kami madodraw dahil sa merong -50 pagka Winnipeg City ang destination mo. Kasi parang it's like, gusto nilang mapunan yung mga malalayong province like Brandon. Ayaw na nila maglagay sa Manitoba or sa Winnipeg, sa main city nila. Eh, nandun yung twin brother. Kailangan kasi para matulungan ka sa settlement. Naghintay kami ng 1 year, hindi nga kami na-draw. Tapos na-analyze namin, inaral namin yung immigration, hindi talaga kami madodraw. Kasi it's like, pagka nasa Winnipeg yung sponsor mo, may -50 siya. Kung ng 50 yung score mo. So, hindi ka abot sa cut-off score. And then,
wala na kaming pag-asa. So, nag-try naman kami mag-employer. Good thing naman doon, nakakatanggap kami ng invitation na tatawagan via Skype, tas tatanungin kung merong on process na status or permit, pero wala kami noon. Nata-turn down na naman, you cannot proceed na daw sa application. So, na-try namin na mag-apply. Yun nga lang, wala kaming permit, kaya hindi kami ma-hire. And kala namin noon, hindi na kami makakapag-Canada. Pero parang sa loob-loob ko, parang it's not the end ng desire namin na makapag-Canada. And then may urge lang ako na maghanap ng student or Pinoy group ng Canada. And then dito nabasa yung student permit application. Narinig ko na siya before, pero dahil sa mag-student ka, gagastos ka ng milyon, mag-aaral ka, parang feeling ko mag-iikot pa yung yung application mo para maka-apply ka ng permanent residency. Pero yun, ngayon naiintindihan ko na dahil sa kung kulang ang points mo, it's an aggressive approach para madagdagan ka ng points para maging aggressive yung application sa permanent residency. And then yun, napunta kami sa student dahil nga sa group na yon, sabi namin, sige, kaya naman natin, inaral namin, and talagang parang gusto na naming matry yung ibang opportunity outside Philippines. Kaya sabi namin na ayun, ipopursue namin yung Canada kahit na ayaw namin mag-student. Ayun, kaya napunta kami sa student. Nag-DIY? Nag-DIY? DIY, yeah. Yun. Parang ang na-sense ko, Vamos, parang sa Pilipinas, ba, pakiramdam nyo lagi kayo naghahabol? Kasi ang dami kailangan ng pag-set aside sa school ng bata, tapos yung schedule, parang ganun ba? Yes, tsaka yung parang studies doon, magandang education system ng Pilipinas. Kaya nga lang talagang malakas yung demand, hindi lang sa bata, kasi ewan ko, sa school ng mga kids ko, parang grade 1, ang daming inaaral, ang daming niyang subjects, nagpupuyat din ako at nagpupuyat din siya. And ayun, kaya nakakapagod yung naging flow. Pero maganda talaga ang education, maganda. Kaya nga yung mga student dito sa Canada, hindi na nakakapagtaka na nakakapag-aim sila ng cum laude, di ba? May mga Pinoy tayo na international student. Kasi maganda yung background natin. Parang na-train tayo sa mahirap. Correct. Kaya kaya natin makipagsabayan sa hirap dito. And yet, pagdating sa education, pag alam mo yon, pina-assess mo yung education ng Pilipinas kumpara sa Canada, kapos tayo, di ba? Oo. Yeah. Magaling tayo sa academic siguro. Tsaka nag-aano sila yung parang merong label yung school, di ba? Pagka mga Lasal, na ma-maximize nila yung scoring sa ICA. Pero pag mga college or vocational, bumababa yung equivalency. Okay. So ngayon, nakapunta na kayo. Ang nag-aral si Javi, no? Just for everyone's info. Tapos, how was his schooling? Tapos, maganda yung naging work niya when he was a student, no? Oo. Bago yun, saan kayo nakapunta palang probinsya? Okay. O nga. Okay. Oo. Ayun, Calgary. Sa Calgary kayo, okay? Dahil nung chinek namin kasi, nung nag-a-apply siya ng online, ang mga tumatawag sa kanya, Ontario, BC, and Alberta din. And kasi yung Ontario and BC, parang sa namin, medyo mataas ang cost of living. And we wanted na kind of parang medyo small town or smaller city. Kasi yun nga, galing kami ng Metro Manila, parang naghahanap kami ng medyo maluwag naman, na walang tao masyado. Tsaka maganda yung opportunity. Kung i-check sa Indeed, meron siyang sufficient numbers para makapag-hire ng mga ng industry niya. Yeah, natuloy din kami. Tsaka doon kami nakakita ng school na nag-o-offer ng saktong profession niya kasi software engineer siya, then software development yung program niya. Kaya madali lang din kaming nakapag-apply ng admission sa Bow Valley College.
Yo, Bobo. that's a Ah, good okay. college. Yeah, oo. Okay, and then, si hubby, naging work din agad sa IT. Parang software developer din ba agad Ah, naging work? software engineer, opo. Part-time, ang kagandahan lang talaga pagka yun nandito ka na, tapos may status ka na, kino-contact ka na. Unlike Oo. nung sa Mhm. Pilipinas na yun nga, kasi nga wala ka pang permit, hindi gano'n kaano yung mga natatanggap na invitation or job invitation. And then yung work niya talaga, full-time kasi yun. Pero sabi niya, ita-try ko pa rin na mag-apply sa trabaho na 'to. Sana umabot daw siya sa pag-showcase ng skills niya kasi may mga technicalities na part. And then sabi niya, sige kung hindi matanggap, okey lang at least nag-try kami. Tsaka kasi nun, pregnant ako. Gusto ko nang mag-stop Okay. talaga. Hindi siya nag-work nung first sem kasi as heads up din ng school na madugo ang first sem. Hindi inaano nila na wag munang kumuha ng part-time. Which is true. Talagang 1 week siya noon, na-o-overwhelm siya na parang balik na lang tayo ng Pilipinas, ganyan. Mas Oo. stress ako sa trabaho. Kasi parang it's not meant na matatapos niya yung mga gagawin sa isang araw. Parang gano'n siya, eh. Sa sobrang dami, may exam, may research, may presentation. But the good thing siguro, kaya din siya naka-survive kasi nga yung kinuha niyang program, yun yung work background niya. There are times na stock knowledge lang talaga ng work niya, yung gumagana. Hindi na siya nakapag-review. Kaya naging helpful na naka-aligned yung Mhm. kanyang program. Nung hindi siya nagtrabaho ka, Vamos? Parang nagpalitan kami. Nung tumigil na ako, nakakuha na siya ng December. Kasi August kami dumating. Balak ko na talaga mag-resignan kasi nasa physical job, cashier. So, buntis, tas medyo mabigat si baby. Kaya nahihirapan talaga ako. Tapos December kasi noon, puro turkey yung mga binibili nila. Oo. So, Pero may anak pa kayong iba maliban dun sa pinagbubuntis mo? ano po? Ilan yung anak niyo bale? 4. Ika-4th siya. Wow! Okay. Oo. Okay. Ayun. 3 na bale yung dala ninyo, tapos yung youngest was born here. Ayun. So, nung tumigil ako, sakto naman, sabi ko pinapag-pray ko na makahanap na siya. Kasi talagang nahihirapan ako dahil nakatayo nga, tapos tumitigas siya. Kasi puro kabuhat eh. Mhm. Kaya God's grace, answered prayer, before kami mag-Christmas, yung work niya na hinihintay niya na yon, natanggap siya. Although talagang masasabi niya na merong job competition kasi sinabi rin sa kanya na may mga okay din kasi maraming lahi. May Mexican, Spanish, marami din. Kaya ano na lang talaga, prayers na lang na makuha niya yung job na yun. Ayun, kasi yun, mahirap yung kalagayan ko din. Okay, And Kumusta then, naman yung maganda yung job, di ba? It pays Yeah. well. Nakuha niya part-time. Tama? Part-time. Yan, ang good part pa, answered prayer na hindi siya, naghintay talaga yung company. Kasi full-time yung kailangan nila, pero tinanggap siya as part-time. Sige, part-time. Hintayin ka namin ng 4 months hanggang sa Wow. makagraduate. Kaya parang naka-aligned na or alam na namin na Na may makaka-apply full-time. ka eventually sa permanent residency. So, kailangan lang i-maintain yung performance, ganyan. Oy, by the way, Kailangan lang naalala ko maliwan. tuloy. Ang course na kinuha ng asawa ni Vamos ay ilang months? 8 months. 8 months. Wow. Yung iba kasi, 1 year. Vamos, anong sasabihin mo dun sa mga nag-a-advise na, nako, kung as much as possible, you get a 2-year course para daw yung post-graduation work permit kasi 3 years. 3 As years. opposed nga to kung 1 year or less, 1 year lang daw yung work permit mo Work permit. post-graduation. Pero sa inyo, hindi kayo nag-alala tungkol dun? Opo, hindi na kami umabot talaga sa PGWP. Wala pa kaming result pero may nakasalang na. Nag-medical pass na nung mga time na yon. Kaya biyaya talaga ng Diyos kasi hindi rin namin ina-expect na na magtutuloy-tuloy yung mga blessing. Ayun.
Kaya, pero sugal Nice. talaga kasi ano eh, hindi sugal ang student pathway. Hindi ka walang promises na diretso permanent residency. Mhm. Mhm. Since mga galing naman tayo sa Pilipinas, kami, hindi naman kami mga bulo ng buko. Hindi naman kami milyonaryo. Hindi naman sapat-sapat lang. Tsaka ano eh, COVID season noon. Ang daming gastos, may quarantine, ilang days lang 100,000 ang binabayad na pesos sa sa hotel kasi parang 250 per night. 3 Oo. days yun tapos kailangan 14 days. Tapos Aha. nag-extend pa kami. Nung Wow. Kaya, ano, ang daming gastos. Vamos, nung 'di ba ano na parang matatanggap na yung asawa mo, 'di ba? Doon na kayo nag-isip na lumipat ng lugar? Nung natapos yung 1-year contract namin, kasi tumaas yung renta sa Calgary. Nag-try kaming maghanap doon talaga kasi wala naman kami aalis kami ng Calgary. Nalilipat kami ng Edmonton. Meron kaming kausap na Pinoy, inimit namin, malapit lang din sa location namin. Kaso inuna namin yung kainin yung natira naming seafood boil. Kasi ulam namin kinagabihan, kain muna tayo, ganyan, nandiyan lang yan. Tapos Oo. maya nag-text na nakuha na daw, ganun pala yun. Gano'n. Oh, Kaya siguro hindi kami meant to be sa Calgary. And siguro kung doon kami pa rin natuloy, hindi kami siguro makakakuha pa ng bahay. Oo. Hindi eh, gaano kayo katagal matutuloy-tuloy sa yung sa building. Calgary? Ano po? Gaano kayo katagal sa Calgary? 1 year. Talagang 1 year. 1 year ano lang. Oh, ngayon sa Contract. Manitoba, Hindi, sa Edmonton. Edmonton sila ngayon. Edmonton. Ano po? Ngayon, gaano kayo katagal na sa Edmonton? Yung contract namin sa apartment sa Edmonton, parang almost magto 2 years siya. Okay. Oo. Kumusta naman yung pinagkaiba ng dalawang probinsya? Depende kasi sa quadrant mo, depende sa specific location. Pero siguro yung napuntahan lang kasi namin, hindi siya gano'n na crowded. Medyo dulo na kasi, wala na kami sa downtown kasi wala naman kaming kailangan sa downtown since work from home. Medyo lumayo na kami. South area, Oo. and ayun, mas lesser yung mga tao. Oo. Yeah. Kahit Ah, naman, yes. no, work from home lang talaga si Oo Habi. nga, Alam no? mo, ang galing mo, Oo. tama yung sinabi ni Vamos, no? Sugal din, Para dun sa mga nagsasabi, tingnan nyo, kaya naman yung 1 year, it's a big risk. Maganda kay Vamos kasi nakakuha agad ng IT-related job. Di ba, Mark, lagi natin sinasabi in previous episodes na maganda makakuha ng IT job, pero it's supposedly nowadays, hindi daw ganun Medyo kadali mahirap makakuha. Pero kapag nakuha, I think talagang mas mabilis din sila ma-PR because I remember, meron akong similar na nakakwentuhan. Ano din, ganyan, student, web developer din yung isang spouse. Wala pang 6 months na PR na sila dahil dun sa trabaho na IT. So, may advantage din kung makahanap ka talaga ng work sa IT. Magaling. Ay. Merong dedicated pathway, kaya yun talaga, basta maka-aim lang na makakuha ng IT job. Mabilis. Marami din po akong kilala sa group namin, yun. Naka-ano rin sila, naka-push din sila sa specific sa accelerated ni Alberta. Mabilis din talaga. Nice. Kumusta pala yung Sorry, Bryce. Kumusta yung mga anak mo, yung naging pag-aaral nila? Especially, sabi mo nga, sa Pilipinas, masyadong ang daming assignment, ang daming ginagawa. Ngayon, nandito na sila sa Canada. Kumusta sila? Mas nagustuhan ba nila rito o hinahanap-hanap nila yung sa Pilipinas? Siguro, mas, kasi sila, hindi sila natuloy mag-aral ng COVID. Tapos, parang may 1 year sila na, na nilagpasan. And good thing naman, mas gusto daw nila dito kasi lesser na yung mga subjects. More on, maraming PE. Yung PE nila, hindi lang once a week. Diba? Parang, iba't iba, may gym, tapos minsan may yung gym talaga na nagbubot. May ganun pa yung isang anak ko, may part na ganun. Mas maraming parang life skills na
na subjects compare talaga sa ano, kasi may music, may arts, tas may library time. Minsan magbabasa ka lang, ganun, pupunta ka daw ng library. Yun na yung class mo. Grabe, So, no? medyo iba sa setup Aha. traditional sa Pilipinas na 8 hours or 4 hours nakaupo ka lang, makikinig ka sa teacher. Yun. Yun. Oh. Baka Parang- na nila umuwi. Oo. Nung Bumisita. bata nga naman ako, gusto ko din yun, ano? Para kang laro ng laro lang araw-araw sa school. Hindi, Parang may nakita ko, sila no? yung merong, di ba, sa school kasi ako nagtatrabaho, no, sa school. May nakita ako doon na, kumbaga, meron pa silang mga, ano bang tawag din yung malalaking parang couch na may mga beads, yung ganon. Beanbags, parang ganon. Beanbags, oo. Nasa ilalim ng mga lamesa. Sabi ko, ba't meron dyan? Hindi nga, kasi minsan pag gusto nila magbasta, pupunta sila doon sila magbabasa sa ilalim ng mesa. Ano? Ah, Nakakako. okay. May freedom Tas sila vamos, somehow. yung asawa mo naman, kasi di ba, basically na-experience niya doing the same job in 2 different countries, Philippines and Canada, both naman siyang working from home. Ano ang comparison niya? Yeah. Well, ano daw, actually natanong ko sa kanya yun eksakto. Sabi niya, well, parang mas nava-value. Dito. Aha. Oh, Mas, okay. lalo na dito talaga, pagka, hindi naman may silbi. Kumbaga, meron ka talagang hardworking ka, talagang pinapahalagan ka ng employer. Kumbaga yung, Maganda yung pag-aalaga nila sa ano, sa employee. Specifically yun sa experience niya. Oh, that's good. I think that's also a downside of kapag ina-outsource ng isang, nung nasa Pilipinas siya, di ba? Ang boss niya nasa ibang bansa. I assume some sort of parang freelancer siya, no? Vamos, tama ba? Alam nung employer na nasa Pilipinas to, kaya rin sila kumukuha ng mga nasa Pilipinas because they assume they can also pay them a little less. Mas mura. Ganun yun, even if pareho yung job na nagagawa naman ng mga nandito sa local. I mean, skills are the same. Maybe even better yung nasa Pilipinas. Pero, yun yung downside nun. Kaya talaga mafe-feel nung asawa mo na nandun, you know, he can be earning more. He should be earning more, di ba? Oo. Pero yan, That's ano, good. napamahal na kayo sa Edmonton, kaya sa Edmonton na kayo kumuha ng bahay. Ano kasi, mura. Mas mura. Tsaka kasi mas malayo pa sila, no? Sabi ni Vamos. Teka, magkano ba yung mura? Pwede ko ba pakita yung bahay? Grabe, Ayan, ang pakita. ganda eh. Magkano ba yung mura? Pakita natin, Vamos, Pabira. ha? Pakita natin yung ano, ha? Teka, saan na ba yung picture? Naku, nakakaingit. Grabe. Woohoo! Yeah. Nung napanood ko to, ano pa lang, ginagawa pa lang yan, yung pumupunta sila, minsan sarado yung bahay, sinisilip nila sa labas. So, I love the kitchen, di ba? Yun yung mga Grabe yung iniikot namin dito, yung mga ganyan. Oo nga. O, Mura. panoorin nyo sa vlog nila. Meron silang vlog. Ayan, Ayan, o. Katas Yung ng hapon Canada. Talagang katas ng Yes. Canada. Opo, hindi talaga namin mabibili sa Pilipinas. Katas Oo. ng Canada, ibig sabihin yung pinambili nyo is talagang perang kinita sa Canada. Canada. Opo, Oo. inutang at half inutang. Yung iba. Oo. Under housing. Opo, talagang although okay din yung compensation din kasi, pero siguro yung masasabi ko lang din, yung total presentation ng Canada, teka, parang iba na yung sinasagot ko. Sorry. No, it's okay. Hindi, sige. Okay. Yung pagbili mo ng bahay, Yung parang, okay, sige. sa pagbili ng bahay, kumbaga, paano ba? Madali ba? Mahirap ba? Or Hirapan ba kayo? Ganun. worth it ba? Mas ano po, mas kung meron kasi kayong talagang may tawag dito, ano ba yung stable na trabaho and then ma-meet nyo yung income. Kasi 5% lang for the first 500 yung pwedeng ma-down. Kasi di ba sa Pilipinas, 10%, 20%. Tapos kami kasi, Metro Manila, kind of million yung kailangan down payment mo. Sa sa estado namin na nagpapaaral ka, and then, kasi different dito sa Canada, wala kaming gasto sa schooling. Medyo yun, malaking tapyas na talaga yun kasi, yun nga, meron din kaming parang good investment sa mga education nila,
Kasi dahil sa merong high competition din sa Pilipinas, medyo nag-i-aim din kami ng better education for them sa mga kids. Kaya nung dumating kami sa Canada, tapos biglang nawala yung parang, parang Ano? medyo Correct. maluwag. Oo, Kaya, tapos hindi Ayun. kayo nagsisave up for an emergency fund kung magka-hospital, expense, diba? Oo, ganun. Malaki Opo. din yun. Opo. Tsaka Talagang meron wala ka pang ng worry kung may urge na may urgent, pupunta ka lang sa sa mga family walk-in clinic. Oo. Tsaka mga laboratory, yun din yung na-appreciate ko na kasi nung nabuntis nga ako, nanganak ako, parang Ay, talagang naku, pumupunta totoo ka yan. lang. Tapos, hi, ganun lang. Oo, grabe, no? Bye. Magastos ang mga exam sa pangabuntis, ha? sa Saka Pilipinas. kasi you have to do it regularly. That's the thing. You can't skip it. Otherwise, mapapraning ka na, di ba, in the middle of your pregnancy. So, napakalaking tulong talaga yung free healthcare for pagbubuntis. Saka bakuna, vaccine. Oo, lahat. Pati Mahal. sa anak May mo. family doctor na kayo? Vamos? Wala pa. Medyo Wala pa rin. kami sa walk-in clinic kasi marami kasi din dito. Pipili ka Okay. lang. Although naka-line up kami, pero yun, wala pa. Tsaka parang gusto ko kasi kung kukunin ko yung family doctor na to, yung parang na ano mo siya, dahil nagustuhan mo siya, hindi dahil sa bakante lang siya. Oo, yung Oo, gano'n. correct, Parang ang correct. sistema, kung sinong bibigay nila sa'yo dahil yun yung bakante. Di ba? True. Oo. Yun. Yung Mas sinasabi mo napapalagay ba, kami sa regular doctors na namimit namin sa Kaya doon pa rin kami pumupunta-punta. Oo. Yung sinasabi mo, Vamos, na you think kung sa Pilipinas, hindi rin kayo makakabili ng bahay. What do you mean? A house like this, no? A house like Oo, this. yung ganyan. Oo, tingnan nyo naman. No? Grabe. Ilaw pa lang, ah. Ang taas Kasi- naman ang taas ng Ang bubong ganda, mo. no? I love it. Ganda, no? Nakatira dyan, Ceiling, higante. no? Ang laki ng Ceiling. bintana, grabe. Gusto ko Alam mo yung ganyan, mga ang ganda. Nung diba? pinapanood ko nga yung house tour nila, sabi ko, ito yung mga hina-house tour natin dito sa Regina. Yung mga ganito. Grabe. Oo. Tsaka parang, kayo yung first occupants ng bahay, no? Tama ba? Oo, Oo. habang ginagawa To yun. build. Did you buy it parang pre-selling? Paano siya? To build po. Pre-selling ba rin to? Oh. Kami yung naglagay ng lahat, nag-decide ng color, lahat ng ilaw, pintura, kulay ng pintuan, ganyan. Lahat kami po yung nag-decide. Kasi gusto ni husband na ma-customize niya yung bahay. Yung gusto niya talaga kung ano yung mga nakalagay. Oh, okay. So, Oo. hindi siya yung parang may prepared na design na Oo. pagpipilian mo na bahay. Hindi siya ganun. Opo. Tsaka, kaya po din to build, isang naging strategy din namin, yung kukuha kami sa new community, yung bago lang. Kasi mas lesser po yung yung pricing nun. Mas mura yung lupa. Lalo na kung makapunta ka sa mga phase 1, phase 2, mura yun. Then, habang pataasan ng papuno yung community, nagmamahal na sila. Katulad ngayon dito po sa amin, parang nadagdag 50 to 100,000. Wow. Laki, no? Oh, bilis, no? Wow. Oh, that's a tip for house mga aspiring homeowners. Oo. Kasi so sila Vamos, ang nangyari, lumayo talaga sila sa city. Number 1, magpapamura na agad yun, di ba? Tapos yung to build pa yung kinuha nila, nakamura pa sila lalo. So hence, they can afford a nicer house. Tama ba? Opo. Ang good thing lang din, nung bumili kami or nagtatransact na kami, nagbaba ng presyo ng lupa. Kasi year 2023, kasi after namin ma-PR ng January, nag-scout na kami nun. And then, hanggang sa maka-deal kami ng July after 6 months. And then, nung time na yon, meron parang specific season na yun na nagbaba sila kasi mataas ang interest ng bahay, walang bumibili, walang kita ang real estate, binabaan nila yung lupa. Kaya naka-timing din kami na yun, ma-maximize yung ma-take advantage yung nangyaring discount na yun. Kasi malaki din. Sabi nga ng namin, ng parang agent yung nag-assist sa amin, parang mahirap nang makahanap daw ngayon na kasi backing the trail kami na ganon yung yung pwesto ng bahay.
Kasi yun Oo. talaga, na-timingan namin na nagbaba ng lupa. Nice. Yun. Ang saya, no? Hindi malaki rin kinalaman ng trabaho ng asawa niya, Ina. Kasi nga, work from home, Yeah. Yun pwede din. kayo nga sa pwede kayo dun sa Victoria, yung sa nakausap namin. Mm. Sa Oo. Victoria BC, 600 lang sila ron eh. Ikaw ko na naman, Rice. Lagi mong pinopromote dun. Hindi kasi, pag work from home ka, you can live Oo. basically Totoo. anywhere, di ba, na gusto You mo. get a good rate, no matter the same rate. Oo. Hindi naman nila babawasan yun porque nasa anong probinsya ka, di ba? Kailangan ba niya mag-report sa Oo. office? May tinatawag sila na, ang tawag dun? Parang once a month, parang ganon, no? May ganon. Ano nga, may pangalan sa kanila na Oo. mas mataas yung sweldo pagka magre-report ka ng 2 or thrice a week. May incentive na gano'n. Okay. Oo. Di ganon ang May term ginagawa doon, niya. nakalimutan ko na. Ganon ginagawa Compare na. sa fully work from home. Pero Pag sabi full- niya, hindi, kahon. Work from home din pa rin ako. Fully work. Parang Talaga. hybrid yun eh, hybrid. Ibig sabihin, hindi talaga siya Ayun, pumupuntang hybrid. office. Ano po? Hindi talaga siya pumupuntang office. Pag ano lang, Christmas. Okay. Sasabihin ko okay, pwede. Pwede siya work from Philippines. Yeah. In a way, pwede. Sinasabi in a niya way, nga no? rin, pero Oo, pwede, no? Exactly, Oo. Pwede. Yeah. Pero sa totoo, kunyari work from Philippines siya, ngayon ko lang kung work from Philippines siya with his sweldo, anong bahay mabibili nyo? Makaka-afford ba kayo ng magandang bahay? In a nice Sabi location niya, also? opo. Medyo maganda yung magiging namin. Mas maganda yung estado ng Ito buhay. yung income sa Canada, then Oo, yung yung cost of income living sa Pilipinas. Tapos gusto Opo. niya kasi umuwi kami actually napag-uusapan namin itong mga nakarang araw. Kasi siguro tumatanda na, naghahanap na ng mga sariwang gulay, sariwang isda. Kasi siya, sa Ilocos, so sanay siya. Nice. Ay, Sarap. Ilocano. Ang mga luto nila doon. Yung dila niya, parang merong detector na pagka lasang yelo. Malakas siya sa ganun eh. Oo. Ako naman, wala naman. Lasang Diba rest siya, na to. siguro, Oo. childhood, alam niya eh. May dagat ba yung probinsya niya? Aba, kung sa Ilocos, nako, malaki din talaga mabibili yung bahay doon. Sa Metro Oo Manila, naman, doon sa bahirap. Ilocos. Oo. Diba? Ang saya. Mansion yun. Pero gusto mo ba yun? Vamos, kung sabihin ng asawa mo, doon naman tayo sa Pilipinas. Pinag-uusapan talaga namin actually. Gusto mo rin. Pero pinapangunahan na niya na 100% sabi niya, kasi medyo nag-urge ka, mayroong argument. Sinasabi niya agad na 100% gusto ko sa Canada. Yun. Pero sinasabi pa rin niya after nun, yung reason niya. Actually, sa akin lang, kaya siguro Canada pa rin dahil yung para sa mga bata. Bata. Kasi kung lalayo kami ng malayong probinsya, kaya rin kami nag-Canada para sa college nila. Ayaw na rin namin sa Manila yung setup na pupunta ka ng saan ba yun? Yung mga malalayong school kasi Quiapo or yung kasi malalayo na po, di ba? Mga Top, no? tough, yeah. Pupunta kayo sa school ni Ina, mga ganun. Parang napakahirap ng biyahe. Hindi ko na yung kasi nga dito, di ba, yung paglalagay nila ng school, very strategic lang na 5 minutes may malapit talaga. May designated school ka na pwedeng puntahan. Although sa college, itong pinili naming location ng bahay namin, pa rin, na may pa rin, inaral pa rin namin na doable pa rin. Okay pa rin yung biyahe ng magiging nila. Kasi itong may University of Alberta dyan, di ba? University of Alberta, I think, is sa Edmonton. Tama ba? Yeah. Oo. Tsaka NAIT, kung technological school na parang gusto nila mag-IT din. Oo. Nice. Yun sana yung trabaho ko para sa Pinas lang ako, no? Oo nga, no? Bakit kasi ako rin eh. Hindi ako nag-aral ng IT di ba? atoms. Correct. Oo nga. Ay, nako. Di sana nagaganto-ganto na lang din ako. Oo. Mahirap din po. Mahirap din. Kasi, paano ba? May kakilala ako eh. Rin eh. Kumbaga, anong tawag yan? Software engineer. Mahirap yung work. Dahil work from home siya, nakakakuha pa siya ng ibang part-time na work from home din. So, basically, minsan, napagsasabay niya. Nice. Kaya, By the way, yung viewers natin
Si Happy lang ang nag-work sa ngayon, di ba? Oo. Ikaw, just looking after the kids. Ang sarap, di ba? And yet, they can live in that house and, I guess, live Nakakapagod din. Hindi ka ba Oh, hindi yun ka naman nga. naiinip pa, Vamos? Kaya siguro ako nagbo-vlog para, may something Okay. new. Kahit Oo. na nakakapagod din talaga na pagsabayin yung vlogging tsaka nanay. Kaya hindi Oo. kami magka-timing ni Mark kasi, naghahatid ako sa school, o kaya nagluluto ako, hindi ako makareply. O kaya paggabi, may papalitan ng diaper. Very, din po, demanding. Demanding, Kaya, no? Pero siguro Oo. sa akin, apat. Ano ba? Apat, hindi yung joke. although nakakatulong yung dalawang panganay na eldest kasi malayo na yung gap. Kaya malaking duwag din. Hindi mo naisip na ito pala, hindi mo naisip na kumuha ng, let's say, kapatid mo, kamag-anak mo, para gawing, yun, tiga-alaga ng mga anak mo. Ano Pwede po ba yun? Parang caregiver pathway. Yeah, oo, in a way. Parang wala. Hindi mo na-check? Kasi sa ngayon, parang hindi ko rin alam kung may gusto actually. Wala namang din Talaga? nag-open. Oo. Yun. Tsaka siguro, nasanay din ako na eto na talaga din yung sistema. Parang hindi ako naghahanap ng ibang mag-aalaga. Kaya, Tsaka wala pa yatang pathway na ganun. Kung dito meron sa Saskatchewan ng ganun, malamang kumuha na kami. Pero Hindi kukunin mo basically na ano bang tawag dito? Caregiver. Ganun, no? Caregiver talaga. Na i-apply mo. The thing is, technically, dapat susweldohin mo yung kamag-anak. Oo, yun, yung ganun. Masastock siya sa'yo dapat, I think, mga 2 years. 2 Noon years, to, dahil matatapos na yung caregiver pathways, magkakaroon ng bago. Pero noon, kailangan 2 years mo silang i-hire, babayaran. Technically, Oo, technically, pero pwede mo hindi bayaran kasi may nakausap kami yan, hindi niya sinisweldohan. Oo. Pero, kung okay din yun sa kamag-anak mo, kung Parang- magkaka-job siya sa iba, Parang ang pabor na lang na binigay mo sa kanya is pwede siyang ma-PR sa Canada. Okay. Yung ganun. Yung kapalit ng sakripisyo niya. Oo. Ay, by the way, teka, ang pag-usapan pala natin yung vlog mismo. Oo, ni Yeah, Bamos. okay. Oo, parang serious ba yung no? Facebook page ni Bamos? Ito, wait, I have it. Na-send ba? Okay, follow nyo ang kanilang, syempre, may Facebook, Vamos Canada. Silang Facebook page. Ayan. At ang kanilang YouTube channel, ayan din. Vamos PR Canada. approval in just 2 months. Oo. Yun, no? Parang merong mysterious ang Vamos Canada. Una, hindi kayo nagpapakita pa talaga nung sa mga sarili ninyo. And then, just recently, you changed your minds about it. Bakit? nung una, nagpapakita ako. Pregnant pa nga ako nun. Kaso, yung mga unang videos. Okay. Merong mga videos kung yun, mababacktrack. Pero eventually, nung nanganak na, medyo mukha na tayong zombie. Na busy, parang gano'n. Yeah. Kasi yung boses, pwede ko pang hindi gawing pagod. Pero yung mukha, parang hirap. Saka maganda boses ni pan-DJ Ni Bamos Akala ko dahil sa mga basher, di ba? Makukulit na basher, mga walang magawa . Pero nakakatanggap Ito, pa rin, Vamos, kailangan namin itanong. How come you just want to keep your names to yourselves? Talagang, tinan mo, kahit sa interview na to, talagang Vamos lang ang aming tawag. Bakit Vamos? Actually kasi, parang very private people kami. Mhm. Kung ano nga lang, wala na sanang live vlogs. Kaso, kung maupuan mo kasi yung parang vlogging, may mga ways ka na dapat gawin. Para, ayun. Para sustain the channel. Yeah. Nakadikit yan Nakadikit yun sa student nila. Siyempre, yung progress Yun din pa. Parang madadaanan kasi. Kaya kahit pa paano, kailangan naming i-touch yung personal life. Kasi, yun nga, maganda na, kasi yun nga, ang ng channel, parang i-share namin yung journey namin. And then, at the same time, nag-focus kasi ako nung unang-una talaga sa process. Then, syempre, ma-share ko yung personal experience namin.
Madadaanan talaga siya. Mhm. Kaya ayun. Tapos kasi may nag-comment din na mas gusto daw niya mas gusto daw niya na magpakita daw. Parang gano'n. Mhm. Gusto daw nila 'yon. Hindi kaya ako yung nag-comment. Nagpabola naman ako. Hindi kaya ako yung nag-comment doon kasi hindi ko makita si Babos eh. Mag-comment nga ako. Tingnan mo ako yung nag-comment. Babae. Bakit? Lagi inaano ko, nagpakita na kaya to. Oo, nanonood ako. Ang galing kasi ng magpaliwanag. Yung pagpapaliwanag, magaling. Pero Ayun, maganda tsaka rin siya in a way, na ano. ma-impart yung process na pinagdaanan namin. Kasi parang meron ako na ayoko mag-stuck lang sa utak ko. Why not Yeah. na-share ko rin yung mga pinagdaanan? Baka may somehow may makuha sila. Tsaka magandang content din. I mean, makakatulong sa First hand experience eh, talagang parang kind of Oo. pay it forward na rin Yan. sa Oo. mga pinanood namin. Kasi yun, pinapanood ko rin po kayo pagka mga wala pa sa Canada kami noon. Yan, si Kuya Mark. Ay, Mark lang Silang pala. dalawa. Ayaw pala yun ang Kuya. Kami, Kasi Oo. kay Mark maganda yung vlog ni Mark kasi yun nga na kumbaga na-document niya yung mula maliliit yung anak niya, ngayon ang lalaki na, di ba? Oh. kahit Meron kami pala nanonood kami. Ayan, they're happy Dami family. namin. Yan, no? So, Ayan, vamos. talaga nga naman kung sa Pilipinas ang dami yung gagastusin sa schooling ng anak, no? Oo. And if At you saka really want them to go to good schools, ang mahal na rin. Grabe. Saka may may child benefits, 'di ba? Malaking tulong talaga yung Canada. Maraming talagang ano ba 'to? Mga tulong 'yan, mga tulong nga. Oo. Diba? Hindi mo na naiisip, Vamos, to go back to working? Talagang okay na kayo sa Housewife setup na. so far? Hindi ko masabi eh. Kasi ako, gusto ko rin na meron din akong gawin in the future. Pagka okay na yung youngest namin. Gusto ko din. Kasi parang galing din kasi ako sa parang busy world, fast-paced environment nung dalaga pa ako. And then suddenly parang biglang nag-shutdown, biglang nasa bahay ka. Parang sometimes hinahanap ko din yun. Pero siguro baka either business, yung pa rin, yung flexible pa rin. Kaya siguro nasa vlogging din ako kasi yung flexibility. Kaya minsan once, one video, 2 videos a week. Oo. Mahirap din yun if you're taking care of children tapos mag-vlog regularly. Saka maliit eh. May maliit eh. Hindi naman Oo. tutok yon pag may maliit. Oo. Oh, nice. Balikan natin ang kanilang mahiwagang Yeah. Oo nga. Kayo namili lahat niyan. Ito, maiba naman tayo para sa mga. Kayo namili lahat ng mga design ganon. Opo. Sa developer nyo. Okay. Ganun pala yun, as build. Ano tawag doon sa ganung to build? Ayan. Wala kasi Okay. ako kanina Lagi na lang, kada mag-i-interview tayo, lagi tinatawag yung Scotia sa akin. Kaya di ba lagi ako nagla-log out? Tawag ng tawag yung Scotia? Oo. Matatapos na kasi mortgage ko eh. Tinatawagan na siguro ko. Matatapos na? na? Bagong loan yan. Hindi, matatapos na another contract na naman. Di ba pa, for 5 years. Okay. Ano matatapos? Matatapos na yung mo, yung mortgage mo, yung pambira. Hindi, yung Yung pala 5 contract. years. Sorry naman, sorry. Okay. Pero yung kotse ang matatapos. Ayan. Okay. Tawag ng tawag. Okay. Ano pa? Meron pa tayong siguro na bisita nung kaya... Yun, kumusta ang buhay after ma-PR? Oo, at makabili ng bahay. At makabili ng bahay. Ano ba? Naramdaman nyo ba yung parang mas malaki yung gastos ngayon, nakabili tayo ng bahay, compare sa nangungupahan, parang gano'n. Ano ba yung thoughts mo sa bagay na yon? Kumbaga, pagiging permanent residence nung natanggap namin yon, talagang nakakaiyak kasi iyak ba ako? Yeah. Ba't ako umiiyak? Yung pinagdadaanan kasi ng mga student, yan. Mahirap yan. Kaya talagang nakita mo sa asawa mo yung paghihirap, di ba?
Yeah, specifically siya. Yan. Oo. Tapos Yung- lahat talaga bagong routine kami dito. Maraming changes ganon. Pero very thankful na yun, na grant yung desires namin, yung dreams na maiba naman, makatry kami ng ibang country. Tapos naging mabilis ang proseso, hindi kami nahirapan sa permanent residency. Kaya talagang daming pasasalamat sa Diyos yun na naging permanent residence kami. Kasi hindi madaling maglabas ng pera. Kung galing ng Pilipinas, hindi ka naman galing ng abroad na at least abroad, madaling makaipon. Sa Pilipinas, tapos Metro Manila, maraming gastos ang pamilya, especially yung families na pumupunta rito. Kaya nararamdaman ko din yung yung hirap din ng mga student na families, ganyan. And ayun, nung na-PR kami, talagang syempre, wala ka ng worries, wala ka ng ma-evict ka sa Canada. Then nung namin, naging permanent residence na kami, nag-apura naman na kaming kumuha din ng bahay kasi yung renta tumataas. Tapos since meron kaming bagong baby, kailangan ng space, kailangan ng mga kailangan na din talagang lumaki yung namin, yung space dahil work from home din na si husband. Siguro naman deserving na magkaroon siya ng sariling office na room designated sa kanyang office. So, ayun, na very thankful sa Canada na binigyan kami ng mga ganitong opportunities na yun, makakuha ng bahay. Tsaka, yun, may tulong din yung government kahit papaano. Yun. Yun. Talagang naiyak talaga kayo nung lumabas na yung PR niyo. Ako lang. Ikaw na. Talagang siguro dahil post-pregnancy emotional. Oo. Baga, ito na yung minimiti natin, no? Ito na yung pinaghirapan natin. Ito na lahat. Opo. Tsaka sugal, yung perang ilalabas mo, hindi madaling ibalik. Pagka uuwi ka ng Pilipinas, tapos, kumbaga, nasayang yung oras, ganon, or gumastos ka ng malaki. Tsaka yung pagod, pagiging estudyante, na mentally draining. Kaya worth it na naging okay ang lahat. Tsaka yun talaga, hindi lang puro self-confidence tayo. Maganda rin na mayroong God's confidence. Kasi there are times na magiging limited lang yung mga natin, mga kayang gawin. May times na gi-give up ka na, yung personal mo. Pero yun, kung importante na humingi ng tulong para mapalakas ulit. Kasi may mga ganun din nung nag-work ako. Parang sometimes may mga araw na hopeless, ganun. Pero yun, after mo mag one-to-one kay Lord, pour out ng desires mo, na-rejuvenate ka. Kaya very thankful sa lahat ng yung, hindi man lahat talaga perfect, lahat ng nangyari. Pero may mga lessons ka na pwedeng baunin na yun, para maging pa rin, stay on the ground, or patuloy pa rin na yun, hihingi ng tulong sa Diyos. Oo. Nakalimutan natin tanungin pala, nung pumunta ka dito kayo sa Canada, kamusta, did you have enough funds? Or tulad nung marami nating kababayan dumating dito, nako, talagang sakto lang yung, hindi pa kumpleto yung tuition, baka nag-aalala pa kayo na kailangan yung bawiin dito. Yeah. Kamusta yung budgeting ninyo when you arrived here? Ano po talaga, kailangan mapuno yung 1 year tuition. Para sa akin talaga, kailangan masettle mo yon. Then, hindi man sobrang dami talaga na natira, pero may sufficient funds na pambayad ng pang-deposit ng renta. And then, ayun, panimula ng ilang buwan. Pero yun talaga, yung tuition fee. Kasi mahirap na nasa mindset mo na kikitain ko naman yung next sem. Tapos magtatrabaho ka. What if not a perfect scenario na makakuha ka ng trabaho? What if abutin ka ng ilang buwan tapos wala pang work? So napaka mentally draining, na hirap ka na sa pag-aaral, tapos wala ka pang makuhang trabaho. Hindi ka na makakain ng maayos. Sobrang napakahirap. Yun yung namin Talagang dapat makompleto yung tuition. Yeah. Maging okay sa tuition. Tsaka yun, may budget ka talaga sa mga kahit 5 months, 6 months na budget.
Oo, tama. May tanong ako tungkol sa bagay na yan. Sa opinion natin, kumbaga ganito, no? Parang isang beses may nakita akong nag-post na naka-study permit siya, no? Tapos nag-post siya kasi humingi siya ng tulong dahil hindi niya na kayang i-sustain yung pag-aaral niya. Something baka interesadong mag-sponsor o nagpag-GoFundMe yata. Yung ganun, parang suntok sa buwan ngayon dahil hindi sapat na yung pera, humingi na siya ng tulong sa ibang tao. Oo. 'Di ba? Kumbaga, Mahirap. hindi, kumbaga, ano bang maiisip mo sa ganun? Sana hindi ka na nagpunta kung hindi sapat yung pera mo. Correct. Sa Di totoo ba? lang, opinion ko doon talaga, hindi siya nakapagplano ng Oo. wasto, hindi siya nag-research Oo. ng tama. I mean, yung mga gagawa ng ganun, they should expect to really have a difficult time. Diba? At wag, kung alam nila yung pinapasok nila na ganun, wala sila sa totoo lang sa posisyon mag-complain kasi pinasok nila yun eh. 'Di ba? Yun ang mahirap doon. Kung papasok ka ng ganung talaga konti lang ang pera mo, kailangan may sasalo sa'yo dito. Kung ganun, style mo na wala kang... Kailangan may plano talaga. May At kamag-anak mo. budget. Sorry to say, tama si Vamos. Oo. Para kasing sasaba ka sa gera tapos wala kang espada, wala kang tubig, parang wala kang bala. Matatalo ka. Kasi correct. 100,000 na pakawalan, masakit talaga. Masakit na yun kasi malaking pera na sa Pilipinas. Kaya kung pupunta student, at least may funds na kompleto para yung journey mo maging smooth. Kasi marami pang along the way pwedeng mangyari. Yung sa job. Kasi iba-iba ng experience. May iba nakakuha kagad ng trabaho. May iba 3 months, 6 months, hirap. Correct. Dito hindi sapat yung lakas lang ng loob no? Vamos, ito ang pinaka-importanting tanong. Ngayon dahil nga mukhang kumbaga nakabili na kayo ng bahay, marami nang nakakita ng improvement niya yung improvement ng lifestyle nyo. Meron na ba sa yung nag-PM na kumusta ka? Ha? Kumusta na? Sa inyo ko natutunan yan. Kamusta? Alam mo yun nangangamustang. Yung pala tawag doon. Yung hindi nagme-message sa'yo, all pa sudden may, oy, kumusta na? Wala naman. Mamaya magme-message ako sa'yo, Vamos. Kumusta? Hindi ka pa pala nabibiktima ng gano'n? Alam mo, magandang topic yan sa mga live natin pala, by the way. Let's remember. Kumusta na? Marami na bang nangangamustang sa inyo mula nung Canada kayo? Hindi, ang masasabi ko lang, sana lahat ng students na pumunta dito sa Canada ay maging kaparehas nung kay Vamos. Yung bahay, ma-PR, yun lang ang pinapangarap. Yan lang man lahat ng pangarap ng mga student eh. Opo. Mahirap. Yan ang para sa akin pinakamahirap yung student. Aside from visitors na nag-i-aim na makahanap ng work. Pero student, talagang dapat ready ka para siyang gera kasi para sa akin eh. Talagang matetest ka physically, mentally. Lalo na yung mga anak nyo. Isa pang challenge yun, yung pag-aaral, di ba? May dala kayo. Di ba? Na pamilya talaga. Mas malaki yung expenses, yes. At saka yung struggle, kasi may iba na ayaw ng bata. Ayaw ng bata. Either basement ka ilalagay, pero yun, may mga situation kasi or may mga hindi applicable sa pag mag-basement sa ibang families, gano'n. Yun. Maganda, panoorin nyo yung journey ng Vamos. Yung kung gusto nyo pumunta dito sa Canada, tignan nyo yung mga lumang videos nila. Doon yung makikita yung kasunod-sunod. Kaya buhay Canada, yung journey nila yan. Napanood ko pa yan dati, yung nagbablog kayo, yung yung asawa mo, 'di ba sa sala pa nagtatrabaho, tapos nagpa-part-time, nag-aaral. Talagang masigasig sila mag-asawa talaga. Ayan. Hanggang naging ganyan na Tignan niyo. Ilang taon na kayo sa Canada, Vamos? Magti 3 years sa August. Wow, congrats. Pambihira, no?
Oh, Sana all, you're di ba? lucky, you're blessed. Oo. And yeah. O, diba? Sana magtuloy-tuloy yan. Yun Oo. na lang ating Pag pumunta ipag-asal. kami ng Edmonton, sana makapasok ako dyan sa ano. Yeah! Iba-vlog Ganda ni ako. Mark. Iba-vlog ni Mark. Mabalag. Doon ako magpapapicture sa malaking bintana. Oo, kumbira, parang palasyo yun Gusto eh. ko Ang laki yan, ng yung bintana. high ceiling na ganyan. Hmm. Ang gusto ko rin, sana maging ganun din ang bahay ko. Yan, no? Si Ina, malapit na rin yan. Lilipat na yan kung saan makakabili ng bahay eh. Oo, Hindi pa nga kami Kaya, makahanap ng rental. mahirap ba makahanap doon sa pupuntahan nyo hanggang ngayon? Hindi. Parang it turns out, parang nasabi ko na to, masyado pang maaga. Kasi ang move-in na okay. hinahanap ko, August 1. Ang mga tenants ngayon na naghahanap for immediate move-in, tsaka July. Okay. First come, first Ayaw serve, nila no maghintay. reservation. Kumbaga, oo, nakakaloka. But anyway, Kailangan nun, mga July 15, doon ka pala maghahanap, Ina. Oo, basta July, pagpasok ng July. Oo. 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 Ayan. Ay, So, yun. but thank you Oo. so much, Vamos Canada, for sharing your Oo. story. Flash ulit natin, Sundan niyo Yan, sila. Thank you din. Thank you. Thank you. Dagdagan natin, ang napakarami na nilang followers din, di ba? Oo. Lalo na sa YouTube. Oo nga, no? Vamos Canada. Ayan. Yun. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Okay, sana And marami yun, din ka na-inspire Ayan. sa iyong storya. Okay? nakatawa So, bye, po guys. dahil yun, Spot Pinoy, nagsasama-sama ang mga Filipino-Canada vloggers. Yan. Maganda yung natuwa din ako nung ay, ganda magkakasama Yeah. sila. Wow. Medyo Thank you. Thank you. unusual. Yeah. Thanks for Oo. being part of it too, di ba? Oh. Minsan gusto mo sama ka sa live, ganun. Minsan kasi pag Oo, 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 baka para yung baka libre ka. makapagtanong sa'yo, di ba? Tungkol sa student pathway, mga ganun. Yun. Okay. Oo. Sige, we'll see. Thanks, guys. That's it for episode Teka lang, magbebenta 35. Yan. Okay. Ayan. Bili na po Nice. kayo. T-shirt kayo dyan. T-shirt kayo Okay. dyan. Na-sold Ayan. out na namin po yan. Sold out na to, pero magpapagawa kami ng marami. Salit kami. Yeah, Okay. Kini-claim lang bye, namin para guys. magkatotoo. maraming Thank you salamat. guys. Vamos. Thank you. Thank God you. bless. Subscribe now.